We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Lalaki nga ginabdak sang 4 katawo sa ginarentahan sining nga balay sa Banwa sang Pavia, nasapuan patay sa panitan kapis. May mga pilas sang pagkabuno. 3 ka ginapatihan miyembro sang rebelde nga grupo patay sa engkwentro sa Banwa sang San Joaquin, Iloilo. Dako nga sunog sa Rojas City nagbilin sang 1.5 million pesos nga danyos. Masobra 150 ka balay ginlamon sang kalayo. Kag manual load dropping, posible ipatuman sang NGCP sa Panay bangod sa pagkaguba sang isa ka unit sang coal-fired power plant sa Lapas. Mga konsumidor nagapanghanda na sa posible brownout. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan sa Zaransang Kamatuoran, kagula sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Bisaya nakatungdan. Ako sa Eden Priatos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, lalaki nga tumandok sang Lambunaw, Iloilo na sapuan nga patay kag may mga pilas sang pagkabuno sa Panitan Capiz. Mga kapuso, biktima ginabdak sa giniseran sining nga balay sa Hibawan, Pavia, isa ka daw antes ini nasapuan nga patay. Yaring balita ang gitutukan ni Julius Bilacaol. Pebrero 26, sang nasapuan ang bangkay sang isa ka lalaki sa kilid sang karsada sa Barangay Konsyensya, Panitan Capiz. Ang biktima nga sang ulihin na kilalan nga si alias Rag sang Lambunaw, Iloilo, ang ginapatihan ginhalid lang sa among lugar. May mga pilas ini sang pagkabuno. Kahapon, Pebrero 27, nagdangop sa Pavia Police ang mga himata sang biktima. Nahibaluan ngayon ay nagarenta sa isa ka balay sa isa ka subdivision sa Barangay Hibawan, Pavia, Iloilo. Base sa panuaron sa hinablo sini, ngayon manupod sa balay. Alas 10:40 sang gabi, sang Pebrero 25, nagabot sa ila ginarentahan ang 4 katawo, sakay sa motorsiklo, kag isa ka subcompact hatchback nga salakyan, kag puwersa nga ginkuha ang biktima. Ang 4, ang makilala lang sang hinablos sa ilang mga nawong. Bali, may nag-abot nga motor, then ang butong salakyan, kag ginhunos siya pa sa pagwa. Baseman sa paresayon sining aton isa ka witness no nga pwersa gid siya nga gin pasulod sa salakyan. Ang 4 katawo ang ginakabig subong nga persons of interest sang Pavia Police. Gilayon gin padulungan sang kapulisan na ginaestaran sa mga ini sa amuman nga banwa. Apang ang balay abandonado na. Base sa investigasyon sang Pavia Police, may ginasukot ang biktima sa mga tawo nga nag-abduct sa iya. Apang hindi pa matulid kung ano ang transaksyon sa tunga nila. Ang aton sining victim nagkadto or may ginasukot nga certain amount. Nagapangita sa karon sa mga CCTV footage ang kapulisan nga pwede makabulig nga maestablisar ang insidente. Nagapakigangot naman ang Pavia Police sa kapulisan sang Panitan sa tinutuyo nga masulbar ang krimen. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga puso sa probinsya sa Negros Occidental naman, kapihan sa San Carlos City, Ginhabuyan, sang Granada. 3 pilason, suspect nga na aresto. May kaso sa iligal nga droga suno sa kaprisan. Yaring balita ang gitutukan ni Aileen Pedreso. Ini ang sitwasyon sa Sitio Medina, Barangay Rizal, San Carlos City. Matapos nga ginhabuyan sang Granada ang isa kakapihan kahapon sang Udto. Pilason sa insidente ang tag-iya sang kapihan, bata sini kag timbang.
Sunod sa kapulisan, isa ka lalaki nga nakasakay sa motorsiklo ang hinali nga nagpundo malapit sa lugar kag naghaboy sang eksplosibo. Paglabay niya sa place of incident, naglapaw sa gamay, and then nagpanahog sa motor dayon ginaboy niya ang granada. Nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan ng suspect kagabi. Padayon pa nga ginatumod kung ano ang rason sa likod sang paghaboy sini sang granada kag kung sino ang target sini. Identified siya sa biktima, kaya wherein permit siya lamay-lamay madara sa area. Ginapahayag nga may kaso angot sa illegal nga droga ang suspect. Ginpasiguro sa San Carlos City LGU nga generally peaceful ang syudad kag wala sang dapat sang kabalakan ng mga pumuluyo. Bangod isa lang ka-isolated case ang natabo. Hindi man siling gituyo lang niya para to create chaos in the city. Kinapangita ta subok. Ano gid ang motibo niya? The local government is trying our very best to safeguard our constituent. Nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan sa insidente. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. NGCP nagapanugyan sa publiko nga magkinot sa paggamit sa kuryente kasunod sa pag-shutdown sa Unit 2 sa PEDC. Manual load dropping posible ipatuman pananglitan liwat nga magkulang ang supply sa kuryente sa Panay. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa relocation site sa Barangay Quintin Salas, Haro, Iloilo City. Kim? Jert, apisar bastante pa ang supply sang kuryente sa Panay, nag-aalerto na ang mga pumuluyo kag negosyante sa posibilidad sang brownout kadungan sa pag-shutdown sang isa sa mga power plant sa Panay Island. Alas 4:08 kainas ang kaagahon sang nagpatigayon sang emergency shutdown ang Unit 2 sang Panay Energy Development Corporation o PEDC nga may capacity nga 83 megawatts. Ang kabangdanan sini suno sa National Grid Corporation of the Philippines amo ang internal issue sa power plant. Ang nabilin subo nga units nga online amo ang Unit 1 nga may capacity nga 83 megawatts kag Unit 3 nga may 150 megawatts. Sa ulihing nga monitoring sang NGCP, estable pa man ang supply sang kuryente sa Panay sa pihak sang temporaryo nga maintenance shutdown tubtob sa Marso 30 sang ikaduwa sa pinakadako nga planta sa idalom sang Panay subgrid ang 135 megawatts sang PAM Concepcion Power Corporation. Well, we're monitoring closely the situation. We are just sending that advisory as heads up just in case man lang there's another power plant nga dako nga mag unscheduled naman nga shutdown kag mag-further deteriorate ang system that may be the time nga mag-implement kita sa manual load dropping. Nagapanghanda naman ang power distribution utilities sa posibleng manual load dropping nga ipatumaan pananglitan maghatag na sang go signal ang NGCP. Ang pila ka negosyante kasubong sang laundry shop nga ini naghingagaw na sang pagbaton sang customer samtang wala pa sang ginapatuman nga rotational brownout. Mapinding lang nga mapinding. Platon gid namon sir nga magbalik naman ang supply. Ang pamilya naman nga ini handa nga magtulog sa guwa sang balay kung mawan-an sang kuryente. Kinbindi ka lang sa buhain, mangin-angin po din. Apisar estable pa ang supply sang kuryente, ginabisuan sa NGCP ang publiko nga magkinot sa gihapon. It does not cause any brownout naman sa aton nga mga areas diri sa Panay, but then it would be better if mga aton nga general public and even the mga negosyante kung maka-conserve man sang electricity but if may ara kita nga mga iban nga mga appliances nga pwede naton i-shut off lang anay. Jert, bantayan suno sa NGCP ang latest nga sitwasyon sa supply sang kuryente sa Panay sa text messages nga regular man nila nga ginapadala. Ginatinguan man sang NGCP ang pagsiguro nga balanse ang ilang mga systems kag 24/7 ang ilang monitoring sa mga grid. Jert? Padamo nga salamat sa update kapuso Kim Salinas. Samtang sa Negros Occidental naman mga kapuso, mga apektado nga pamilya sa engkwentro nga nagluntad sa syudad sang Escalante, ginapanugyanan nga hindi anay magbalik sa ilang mga puluyan. Samtang sa San Joaquin, Iloilo, 3 ka maginapatihan miyembro sang NPA patay sa engkwentro batok sa militar.
Nakatutok Aileen Pedreso. Hindi magnubo sa 20 kaginapatihan katapos ang NPA ang nakainkwentro sang militar sa nabukid nga bahin sa Barangay Turukhanan sa banwas ng San Joaquin Cainas ang kaagahon. Nagpatigayon sang operasyon ang militar sa nakabaton sang report halin sa mga residente nga may presensya sang rebelde sa lugar. 3 kaginapahayag rebelde ang kumpirmado nga nagkalamatay sa inkwentro. Sunod sa 301st Infantry Brigade Commander, posible nga nagsaylo sa San Joaquin ang mga rebelde matapos ang pila ka inkwentro sa banwas ng Tubungan sang nagligad na tuig. Nagapadayon na ang clearing operations sang militar. Wala naman sang dapat kabalakan ng mga residente sunod sa militar. Bangud-hugot ang seguridad sa lugar kag nakahalina sa encounter site ang mga rebelde. I-start natin ito kagabi. Due to the disadvantage to our troops requested for indirect fire support ng artillery fires. That's why mga alas 3 ng umaga, nag-deliver time na tayo to the assault. As a result of this encounter this morning, there were 3 killed NPAs. Samtang, nagapadayon pa ang clearing operation kag assessment sa militar sa liwat nga natabong nga enkwentro sa sitio Mansulao, Barangay Pinapugasan, Escalante City kahapon. May mga tinulo sang dugo sa lugar nga ginatrace na sang militar. Agud matumod kung sariin posible nagpadulong ang mga rebelde. Sa karon ginaabisuhan sa militar ang mga apektado nga pumuluyo nga kung mahimo magpabilin sa evacuation center. Antay lang po sila ng advice from the operating troops, AFP and PNP troops. Kung medyo clear na, magsasabi lang naman kami. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Halit nga ginbilin sang sunog sa Rojas City, Capiz, naglabot sa 1.5 million pesos. BFP aminado nga mabudlay ang ila pagresponde bangon sa makitid nga dalan. Ini ang gintutukan ni Thes Ordales. Madasig nga ginlamon sang kalayo ang kapugusan nga 150 ka mga pabalay sa Rizal Street sa Barangay 7, Rojas City, Capiz kahapon. Ang pila ka mga residente wala gid sang may nasalbar nga gamit. Sunod sa Rojas City BFP, naglabot sa 1.5 billion pesos ang danyo sa ginbilin sang insidente. Sa sunod lang sa masobray sa kaoras, natigayon nga mapalong ang kalayo pero wala gid nasalbar ang duha ka senior citizens nga na-trap sa sunog. Isa sa mga napatay ang iloy ni Alexander nga si Anita, 66 anyos, isa ka bedridden. Aminado ini nga wala sa gupod ang iloy sang natabo ang insidente. Ang akong mama kay simple iwalis dito sa amon balay kay akong magulang gabiyahin man kasi ko yaman sa ako sa eskwelahan nga wala sa ganita sa amon balay kay palang may ibanjang sa hindi sa kalaka. Posible sunod sa iya nga nagtingwa man nga magbangon ang iloy apang hindi makasarang. Masakit man batunon para sa pamilya Clarito nga pagudlanggin balikan sang biktima nga si Nestor, 68 anyos ang ilagamit, wala ini nakasalbar sa sunog. Nagbunlagay na kami kadto kuya dito sa pader kay natwinay na ko sa mga tao. Dali na kay ara ng sunog, ara na. Binalik ya kuya bombo. Ay siguro na hapo na sa pumuko pa sa dito. Ay dito sa guro nilagbungan ay. Na-trap saya kay ara na ang sunog. Bisan pa natigayon nga mapalong ang sunog sa sunod lang sa masobray sa kaoras, aminado ang BFP nga naging pagpanghangkat ang operasyon. Magluwas nga mabaskog ang hangin, kag tuman kainit sang tiempo, makitid ang alagyan sa lugar. Budlay sa among part mo sa Biro Park, saga pa ikitikip ang mga panimalay. Budlay ko pinigpig. So, dito sa perseverance ng ating mga bumbero, napalong na ng sulog. Temporaryo karon nga nagatinir sa Rufina Andrada Santos Memorial School ang mga apektado nga pamilya. Ang pamilya Dagaw wala gid sang nasalbar nga gamit. Hindi sila makapati nga ang tanan nila kuno ginpundar nangin abona. Siyempre, naghihinayang ka sa imong ginasto. Tapos, ang imo malang trabaho sa school driver ka. Kung nakapundar ka, amat-amat. Karon biglang nasunog lang. Padayon pa nga ginembestagaran sang BFP ang gintunaan sang sunog. Upod kay Marvin Lauderes, Thes Ordales, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa Iloilo City, 77 na ka-boarding houses ang ginserbihan sa closure order bangod nga naga-operate nga wala sang permit.
Pila ka mga nagadumala sa boarding houses sa Iloilo City naghingagaw na apply sang business permit. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 25 pa kadugang boarding houses ang kinserbihan sang closure order sang local government unit sang Iloilo City subong adlaw. 16 diri ang yara sa barangay San Nicolas, magdalo kag railway sa distrito sang La Paz. Samtang sampa ang nahamtang sa barangay Tagbak, Balantag kag Buntatala sa distrito sang Haro ang ginpasaraduhan. Halin sang tinalikdan nga semana, 77 na ka-closure orders ang ginserbe sa mga boarding house sa distrito sang La Paz, Haro kag Mandurriao. Ginahatagan sang 30 ka adlaw ang mga ginpasaraduhan nga boarding houses agud makaproseso sang permit. Suno sa pamunuan sang Iloilo City Business Permit and Licensing Division, ginahatagan nila sang prioridad ang mga ginserbihan sang closure order bangod madamo sa mga border ang apektado. Elibinama budlay subong magpangita sang ilistaran. Once iyang compliant sila, malagas nilang 10 days. Kag ginatagaan naton subong priority ang mga boarding house nga nasarado. 166 ka-applications na rabaton sang Iloilo City BBLD humalin sang nagluntad ang sunog sa San Nicolas, La Paz. So ang ila pag-apply hindi garantiya na mahatagan sila permit. Kaya mag-depende pa ina sa evaluation sang OBO kag sang BFP. Dugang panitabod, madamo naman ang nag-comply kag nahatagan sang business permits. Isa na diri si Bernardo nga nagproseso lang sang business permits ni kahapon kag na-release man gilayon. Wala man kuno naghalin ang iyang mga borders apisar ginpasaraduhan. Ti isam ng kadlaw, 2 kadlaw, ti mahalin giti mo 2 kadlaw kag magbalik naman ano ni yawan kay mo ko ka bakintol kay mo nga kuani nga magamit. Ginahulat na lang sa mga nakakomply na nga tagiya sa boarding houses nga makakas ang closure notice nga nakapaskil agud liwat nga maka-operate. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Bao, hinay lamang ang puso, dead on the spot ang driver sa motorsiklo kag angkas sini matapos nga nagtabog sa makabunggo sa Center Island sa bahin sang BS Aquino Drive. Santos sa report sa kapulisan tuman kadasig sang pagpadalagan rason sa mabaskog nga impact. Ang driver, ang residente sa barangay Vista Alegre sa Bacolod City, samtang ang backride sini ang isa kitchen staff. Hugot na ginapahanumdom sa otoridad sa mga motorista nga maghalong kag likawan ang madasig nga pagpadalagan sang salakyan. According sa witness mo, sila malang ang kapadlagan medyo dasig mo sa area. Sundat kung gaspat kay wala sila ng unit. Lalaki patay matapos ginlampusan sang pusog sang iyaman lang kasimaryo sa Banwa, Santigbawan. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Gilayon nga binawian sang kabuhi ang 32 anyos nga si alias John matapos ginlampusan sang pusog sang 52 anyos nga si alias Sote kahapon sang hapon sa barangay Lubog, Tigbawan, Iloilo. Base sa investigasyon sang Tigbawan Police, nagainom-inom ang biktima kag nga suspect upod sa pila nila kakasimaryo sa may nagluntad nga hindi pagintindihanay sa tunga nila nga duha. Apang wala ini nagdako matapos nga ginpatungan sa ila kaupdanan sa paginom. Sang ulihi, bangod na tama na, gindala sang ila kaupdanan si alias John sa kamalig sang utod ni alias Sote kag ginpatulog. Mga alas 5 sang hapon, samtang ginapangita sang iya iloy ang biktima. Nakalabot ini sa kamalig kag naaktuhan gid nga ginalampusan sang kawayan sang suspect ang iya anak. May nabatian ko no siya nga gahod, gintanaw ya sa distance. Nakita ya ko nung ginalampusan sang suspect ining biktima. Mga isip-isip ya ko nung mga 3 ka bisis sang kawayan. Sa kakulba sang iloy, gilayon ini nagpanago bangod base pati siya ang halitan man sang suspect. Sa hot pursuit operation sang kapulisan, nadakpan ang suspect. Detained ini subong sa Tigbawan Police Station. Nagpamalibad ini nga magpa-interview sa news team. Apang nagtuad naman ini sa kapulisan sang kabangdanan kung nga iya napatay ang biktima. Ginako niya kay nabutan niya ko nung ang nagasulod ko sa kwan niya kamalig siya. Damo ko nung kaladula da. Panguha ko na mo na iyang aligasyon. Ginpapuli ako no, hindi magpate, mabato pa ko no, tiya mo itong ginampusan niya ko no. Desidido naman nga magpasaka sang kaso nga homicide ang pamilya sang biktima batok sa suspect. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.
Sa iban pang balita, nagdangat sa Ginabulubanta 3.4 milyones pesos ang halit nga gintugas ang sunog nga nagluntad sa isa ka poultry farm sa sitio Agpangan, Barangay Kabilawan, New Lucena, Iloilo, pasado alas 12 sining nga hapon. Sunod sa pila ka trabahador, gulpi na lang nga nag-ibwal ang kalayo sa nalikod nga bahin sa poultry farm. Naubos gid sunog ang 40,000 ka broiler chicken sa farm matapos ginkaon sang kalayo ang housing sang mga ini. Pagpati sa pila ka trabahador, kuryente ang gintunaan sang kalayo. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa amo nga sunog. Sa likod dito sa kuryente dito. Kay di pa man kami kambal gid nga sa kuryente pero mamamanaan mo draguro kun men gasaksak sa punta kay kada perta kada may saksakan mo. Mga puso, matapos ng viral ang iya pagkabaganihan, formal na ginpasidunggan sang Bacolod City LGU ginakabig hero rider nga si Arnold Malba, 33 anyos. Madumduman nga wala ini nagduha-duha nga parapikan kag hakson si Alice Sunshine nga may bit-bit ka patalom sa tungasang dalan nga nagahana nga magpamuno sa mga nagapatuyo o kung nagatuyo magpalapit sa iya. Nadugayan ang katapos sa kapulisan nga pakalmahon ang babae apang sa bulig ni Arnold. Nabuyan sining patalom kag natigayon nga ma-rescue nga dala sa police station tubtob na balik sa Murcia LGU. May nabaton man si Arnold nga financial reward bangod sa iya pagkabaganihan. Agud madasig nga makaresponde sa pareho nga sitwasyon plano karon sa LGU maghatag ukon magbakal sang taser ukon stun gun sa mga police station sa syudad sa Bacolod. I have asked actually our PNP to request for stun guns. No? Wala sila may mahimo kung mga cases nga mo rin. No? So we are now procuring mga stun guns for our police force to use or even our enforcement agency. Nanginintense ang episode sa Asawa ng Asawa Ko kagabi. Si Shira ang karakter ni Liza Lopez, ginbayanan ni Jordan ang karakter naman ni River Cruz. Rason nga may solo moment ini, samtang nagasinggit ka nagahibi bilang broken-hearted. Ang acting ni Lizelle to the highest level gid, rason nga nagbilibang netizens. Hashtag pang best actress kuno ang acting ni Lizelle. Thankful si Kelvin Miranda sa giya ni Beauty Gonzalez as ka-love team sa ilaunang project ng Loving Miss Bridget. Nakapulig ko ang giya sa aktres para maging epektibo ang scenes nga puno sang chemistry sunod sa fans. Subong 2024, may upcoming movie sa ni Kelvin to Beauty nga ginitiguluhan All of Me. Excited naman si Kelvin nga liwat nga magkatrabaho si Beauty. Yari naman ang mga eksena nga ibo dapat mamiss sa Black Rider. Si Alma nga Eloy Dilias nakuha na ni Calvin. Ano ba lang reaksyon ni Edgardo kung makita niya si Alma? Masalbar ba na ni Elias ang Eloy? Inakagiban pa nga mas maksyon ng eksena bantayan sa Black Rider sa Jimmy Prime pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ini ang GMA Regional TV interview sa 1 Western Visayas. Subong hapon, makaupod ta ang head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Miss Donna Magno. Aton istoryahan ang pagpanghanda sang syudad. Pananglitan naman niya maglala ang epekto sang aton subong ginapangatubang nga El Nino. Good afternoon, Ma'am Donna. Hello, Ma'am Gertrude. Ngayong hapon, tagsatanan nga taga-sumulunod sang 1 Western Visayas. Sige. Ma'am, kamusta bala subong ang supply sang aton nga tubig sa Iloilo City? One of the presenters was MPIW. Kagin-share nila no, nga currently may ara sila production niya 71 million liters of water per day. Ang consumption naton ara pa lang siya sa 65 million liters per day. So may bastante pa nga tubig according sa ilang nga pwede ma-provide sa aton nga mga pumuluyo. Okay. Forecast ang pag-asa posible magdugay kag maglala pa ang kainit nga aton gina-eksperyensya subong. Dalaman sini ang posibilidad nga magnubo ang aton nga supply sang tubig. Ano ang pagpanghanda nga ginahimo subong sang Iloilo City government kaangot sini, Ma'am Don?
As early as last year, isang nabalaan nato ang mga forecast niya ini. So ang ato niya Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council nagpasugod na sang series of meetings no upod sa mga members ng council, and at the same time nag-create man ini siya sang task force on El Nino. Sang last niya February 5 I think ang una ginubra no gin-launch sang council ang iyang messaging para sa advocacy naton sa sa water management. Amo ini ang kabuhi luwason, tubig tipigan, ilonggo proteksyonan. So ara dira ang mga materials naton nga nagatudlo sa aton po mga pumuloy on how to save on water. Tapos ginpasuguran man ang mga kampanya sa nagkalain-lain yung mga sectors. So like sa may case ng aton nya Lidepo, so they wanted to get their commitment nga in whatever little way they can mabulig man sila no sa introduce sa mga measures nga pwede maka-result sa pagtipig sa tubig. As early as last year, na-anticipate na no, sa mga farmers naton ang ini nga scenario. So they already chose kung ano nga mga seeds balang itanom nga hindi sila matamaan sa amuni nga panahon. Ano naman ang mga na-plastarta na no, nga mga tikang uko na umpisahan na nga bulig para sa mga apektado nga mga residente kay there are a couple of areas nga naga-sound off na nagamala ang bubon or nagnubo ang tubig. May ara na kita. Ang naga-water rationing ng mga daan ng ato niya Metro Pacific, no? Iloilo Water. So they provide a certain amount of water no, free for the barangays. Tapos ang the rest niya na so pwede na mabayaran. We've been encouraging ang atong mga kabarangayan through the Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee no, nga gamiton man nilang ilang funds sa pag-construct sang rainwater harvesting facility kay isa na siya sa mga mitigation measures naton. Pahanumdum naman naton iya sa mga residente no agod magkinot man sila sa paggamit sang tubig. Kabay pa ang every household, every person sa aton nya panimalay will do their own share para nga bisan paano mapahagan-hagan naton ang epekto sang El Nino nga ini sa aton nya mga kaugalingon kay sa aton puluyan kay sa aton komunidad. Ma'am Donna, madamo gid nga salamat sa tiyempo nga ginhatag mo sa One Western Visayas kag maayong hapon sa imong luwas. Salamat Ma'am Gertrude. Thank you. Ari balantayin mga puso, 3 ka weather systems ang padayon nga naapekto sa pungsod. Lakip na diri ang trough sang low pressure area kun LPA sa gwa sang Philippine Area of Responsibility o KUNPAR. Hangin amihan nga na-eksperyensyan sa Luzon kag Visayas kag easterlies naman o kung mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean ang nabatsyagan sa ibang pangabahin sa Pilipinas. Base sa datos sa Metro Weather, may chance sang ulan sa Aklan, Capiz kag probinsya sa Negros Occidental. Posible man ang ulan sa ibang pangabahin sang pungsod. Samtang naglabot sa 35 degrees Celsius ang maximum heat index nga nabatsyagan sa buong adlaw diri sa aton sa Western Visayas. Supply sang isda ginalauman nga magadamo kasunod sa pagtakop sang closed fishing season sa Visayan Sea suno sa BFAR 6. Presyo sang isda ginalantaw man nga maganubo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Duha ka beses sa isa ka semana nagapangumpra si Roy sang ila sudan. Natalupang dan sini nga mahal sa gihapon ng isda. Gani ginadamo na lang sini ang pagbakal. Tingog ko lang. Parang ginasapon ang balik. Isa sa mga ginatudlo nga rason sang pagmahal sang presyo sang isda ang magamay nga supply. Kagkabayin sini ang closed fishing season nga ginpatuman sa Visayan Sea sa sulod sang 3 ka bulan nga nagtakop na sang Pebrero 15. Bangod sini ginalauman ang pagdamo na sang 3 ka sahi sang isda kapareho sang tuloy, bulaw kag gumaa nga mahimo makonsumo. Amo ang ginalanta naton mas dalag ko ang mga isda nga amo nga species and nagdamo sila. And of course, in terms of supply and demand, so that's economic. We are expecting magbarato, no? So, amo na na-expect natin nga magdamo ang isda, baratong isda sa after the fall season. Kung madugangan ang supply, ginalauman nga mas magabarato ang presyo hanay sang isda. Apang ginapaabot naman ang pagsaka sang presyo sini sa Holy Week. Subong yung ang isda taas ka nubo. Pero nga ini ng mga binulan, siguro manubo-nubo na gin man. Pwede pa man subong yung ilangan supply. Pero kung mag-kursma, mas mahal na isda. Subong niya okay pa man.
Nagabili sang 200 pesos tubtub 260 pesos ang kada kilo sang isda sa mga merkado. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga puso abroad, madamog nga salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Priatos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.